Mahigit 2 dekada na sa politika ang pamilya ng gobernador ng Leyte na si Carlos Jerico Loreto Petilla. Parehong politiko ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama na si Leopoldo Petilla ay mula sa bayan ng Palo sa silangan ng Leyte. Ang kanyang ina naman na si Remedios Loreto ay mula sa Baybay sa kanluran ng probinsya. Usually kasi ang Leyte, yung Cebuano speaking at saka Waray speaking, bihira yung isang politician na nakakakumbay ng dalawa. Kasi, so usually, ang Leyte Provincial Governor napupunta dun sa mga Waray. So ang nagawa ng Petilla clan, if you will, nakumbay niya yung mga Loreto who come from the western side at saka yung si Polding Petilla na taga Palo. Nakapag-merge sila nung dalawang sides na yon. Dahil dito, napalawig ang sakop ng angkan ng mga Loreto at Petilla. Halos lahat na probinsya, halos lahat na distrito, mayroong dynasty na lumalaki, nagkaka-split-split, parang mga amoeba dahil sa nagpapakasal o may bagong entrante na nakikialay sa kanila. Typical yan. But in the meantime, pareho silang mga ruling class na naglalaro sa politika. Nag-umpisa ang political career ng mga Petilla nang maging gobernador si Leopoldo noong 1992. Noong 1995, pinalitan siya sa Kapitolyo ng kanyang misis na si Remedios. 9 na taong naupo bilang gobernador ng Leyte si Remedios hanggang sa palitan siya ng anak na si Carlos Jerico noong 2004. Pero tulad ng ibang angkan na nasa pwesto, may mga kontrobersya laban sa mga Petilla. Ang municipal engineer po ng Palo nag-i-issue ng building permit na dito. May building permit po ito? May mga ilang building dyan na nakatayo na puro ano yan na supervised by the Provincial Governor's Office. Ay walang permit lahat yan. Ang ginagawang Leyte Convention Center, walang nakapaskil na building permit o impormasyon tungkol sa proyekto. Of course, dahil mag-lead ka, anong gagawin ng private sector na sila ay pinipilit na mag-poste ng building permit nila sa kanilang building. So, sa public buildings, mas lalo na kasi pera ng bayan yan ang ginagastos. Hindi po pwedeng magkaroon ng project na walang building permit. So, it is the responsibility of the contractor to actually secure a building permit. We will not tolerate it if they don't have any building permit. We will call their attention to get one. Sinikap rin naming humingi ng kopya ng permit sa engineering office ng probinsya at sa munisipyo ng Palo. Pero pinagpasapasahan kami ng aming mga nakausap. Dahil hindi binibigayan ng kontraktor, di hahabulin ng governor. Kasi ang kontraktor hindi nagko-comply. Totoo yan, ang kontraktor ang nag-aasikaso sa mga bagay na yan. Pero pag hindi niya linalagay, di hahabulin siya dapat. Dahil mayroong maliwanag na batas dyan na kailangan na ilagay kung sino ang kontraktor, magkano ang halaga, lalo na sa government buildings. Ang Leyte Sports Development Center, dinagdagan ng pasilidad at inayos ng wala raw building permit noong 2008. Hinabol daw ang renovation para sa palarong pambansa noong 2009. Halos 70 milyong piso ang ginastos para sa renovation. So, failure yung local government unit kasi the provincial government will still have to request for a building permit from the city o kaya from the municipality. Ayon sa Office of the City Architect ng Tacloban kung saan matatagpuan ang development center, makailang ulit silang nagpaalala sa kontraktor at pamunuan ng proyekto na kumuha ng permit. Actually, we asked the opinion of DPWH and in the end, sabi nila, you have to get a permit kasi ang kinukuha naming permit galing sa kanila. Pero ang DPWH naman, nagpadala ng letter sa amin at ang sinabi nila is that you can go ahead with your construction pending the application of a building permit. And that's what we did. We still applied for a building permit. Dahil dito, sinampahan ng city government ng Tacloban ng kasong paglabag sa building code ang kontraktor at mga namamahala sa proyekto.
Ang dating MacArthur Park Beach Resort na dating nasa ilalim ng Philippine Tourism Authority o PTA na i-turn over sa Kapitolyo ang pamamahala noong 2008. Pinuna ng Commission on Audit ang ginawang demolition sa ilang gusali sa resort at ang pagpapaupa nito sa isang foreign investor noong 2009. Labag daw ito sa kasunduan ng Kapitolyo at PTA. Actually, do you know how much MacArthur Inn was losing? Do you know? Okay, in the past 20 years. Would you like to know? Okay, it was losing at an average of 400 to 700,000 per month under PTA. Pumayag naman daw ang PTA na ipaupa ang hotel at sa iba pang pagbabago. Pero batay sa COA report noong 2010, walang naipakitang katunayan ng probinsya na pumapayag nga ang PTA. Can you imagine if that hotel was still the old dilapidated hotel? Every time pumunta doon, ang mga turista natin ay sinasabihan, I shall not return. Hindi yung I shall return. But now it's actually operating, private sector nag-operate. There is no loss to the government. We're not paying for anything. Yet we have a hotel that we want for our tourism. 182 years old na ang Palo, ang hometown ng mga Petilla. Nandoon sa fiesta ang kapatid ng gobernador na si Dominic Petilla na balitang papasok na rin sa politika. Halatang pinagkagastusan ang okasyon at sa bawat paputok ay may pagsabog naman ang issue laban sa alkalde si Remedios Petilla, ang ina ng gobernador. I will talk about my projects. But I will not talk about the clan, about the ano, kasi wala naman eh. I'm here as mayor and I'm here on my own as mayor of Palo. So ayaw ko ng mga dynasty, mga clan like what you did to Mayor Kari. Ito ang unang termino niya bilang alkalde ng Palo. Naupo rin siya bilang kongresista matapos magsilbi bilang gobernador ng halos isang dekada. Umpisa pa lang, tumanggi na si Mayor Remedios na pag-usapan ang kanyang salin. I will not answer anything like that. Kung if you will insist on your political, huwag na lang tayo ma-interview. Di ko naman kailangan yun eh. Ibinida niya sa amin ang kanyang munisipyo. You know, when I became mayor, ang municipal building ko ay kawawa. It was dilapidated. It was, we were all like sardines, packed there like sardines, ang mga employees, and then it was really dilapidating kasi old building na yon. Ang project title ng proyekto ay Renovation at Improvement of Municipal Hall, pero ang nangyari daw ay demolition. Si Leon Amante, dating konsehal ng Palo, kinwestiyon ang proyektong ito. Hiniling niyang saliksikin ng COA ang kontrata sa proyektong ito. Nakakuha ako ng, marami tayong kaibigan, nakakuha ako ng program of work, ipinalize ko sa mga engineers dito sa Palo. Marami tayong mga respected engineers dito. Kung ang kanilang nakikita. Then it was found out, based on the analysis of the engineers, it was found out that it's more or less 10 million over bloated. So if you need to know more, just wait for the building to be there. Then ask me. They want us down, they want us out, they want to be in. Politika yun eh. Tinitingnan na ng regional auditor ang issue sa gusali. We will clear that because that has been explained a lot of times. Only na they insist and they insist the other side. So wala na rin akong magagawa. I explained that already. When the building was demolished, it was not really demolished, but you know, you have to take out all those things. It was just so rotten inside that even the cement may anay na. Halos 30 million pesos ang project cost ng bagong gusali, pero mas mahalaga raw sa mga taga-Palo ang dating munisipyo. Na hindi kami tumututol yung mga taga-Palo na mag-ayusin o renovate ang munisipyo namin, ang building. Ang gusto lang namin na i-preserve na sana yung original structure kasi mayroong historical value yan. Ang munisipyo na higit isang siglo na ay isang cultural property ng bansa na hindi pwedeng gibain. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, wala silang permiso sa proyektong ito. But we retained all the good wood na andyan pa, the luma na wood,
yung mga kailangang maano, we retained it, we have it, we kept it so that once it is done, yung concrete na ang foundation, we will put back the wood trimmings. Overpriced din daw ang ilang equipment na binili ng munisipyo ng Palo. Ang dump truck na binili noong isang taon, higit 60% ang taas ng presyo. Base sa report ng COA, 495,000 pesos lang ang tinatayang halaga ng truck, pero binili ito sa halagang 798,000 pesos. Ang mga ganitong issue matagal na raw hinaharap ng alkalde. If we answer all their allegations, under all their informations, informations, we will have no time to serve the people. So ako hindi ako mag-answer niyan because I need time to serve. I have time frames for my projects, my programs, my culture and the arts, my tourism, my everything. I have no time for answering people who, however you explain, they would still want to think that they are right. So what can I do with that? So I work. Tumanggi ring magbigay ng kopya ng SALN ng gobernador. I just don't want to be issuing SALN to just anybody, you know, kasi mahirap din kung lahat bibigyan ko ng SALN. But it's a public document, it's there. It's submitted to the ombudsman as far as I'm concerned. Serbisyo publiko raw ang dahilan kaya sila nasa gobyerno. Never naging negosyo ang politika sa pamilya namin. It has always been about public service and sacrifice. Sa probinsya ng Leyte, patuloy na namamayagpag ang pamilyang Loreto, Petilla at Cari. Tulad ng maraming political clans, pinagpapasapasahan nila ang pwesto sa gobyerno. Sa kabila ng patuloy nilang pagsasalitan sa poder, nananatili pa rin ang mga problema ng probinsya na di pa rin nila lubusang nasosolusyonan. Hindi magtatagal sa pwesto ang mga angkan kung walang suporta ng mga mamamayan. Sa huli, mga botante pa rin ang nagluluklok sa pwesto sa mga political clan. Ang ID mo bilang Pilipino nagbibigay sa iyo ng pribilehyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, magsaliksik, linangin ang kaisipan. Kapag may katiwalian at pag-abuso, dapat tayong makaalam at makialam. Ako po si Malu Mangahas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mong malaman ang katotohanan.